Pinangalanan na ng mga dating bodyguard ni dating Congressman Saldico si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na anilay kabilang sa mga dinalhan nila ng male-maletang pera. Ayon sa isa sa mga dating sundalo na humarap sa press conference sa Mandaluyong City, dinala mismo nila ang 5 mga maleta sa Ilocos Norte at mismong si Congressman Sandro Marcos Anya ang tumanggap nito. Binanggit din ng mga testigo na bukod kay Senator Chis Escudero, pinangalanan din ng ex-bodyguards ni sina dating congressman at ngayon ay Senator Erwin Tulfo, kapatid nitong si columnist Ramon Tulfo, Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia at Mediaman Arnold Clavio na anilay hinatiran nila ng pera mula kay Saldico. Nabanggit din ng mga ex-Marines ang presensya ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa anilay pirmahan ng non-disclosure agreement o kasunduan na pasisinungalingan nila ang mga sinabi ni ex-Marines Orly Gutesa. Binigyan din nila sila ni Torre ng tig 50,000 pesos bawat isa bilang damage fee o paunang bayad. Ipinakita rin sa isinagawang press conference ang larawan ng gusali ni Senator Tito Soto III kung saan naghatid din sila ng mali-malitang pera sa tanggapan ng dating Senate President. Ipinakita rin ng mga testigo ang larawan ni Senador Kiko Pangilinan na nasa private hangar ni dating Congressman Saldico kung saan naroon din daw ang may bahay nitong si Sharon Cuneta, pero wala namang pera o anumang binabanggit ang mga dating Marines, pero ang kanilang tanong ay kung ano ang ginagawa nito doon sa naturang lugar. Kinumpirma rin ng ex-Marines na lahat sila ay nakapaghatid ng mga maleta kay dating Speaker Martin Romualdez. Kabilang din sa mga nabanggit na hinatira ng pera ng ex-bodyguards ni sina dating congressman at ngayon ay Senator Erwin Tulfo, kapatid nitong si columnist Ramon Tulfo at Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia. Ibinunyag naman ni Attorney Libito Baligod na ilan sa mga sasakyang ginamit sa pag-deliver ng pera ay deleted na ang record sa Land Transportation Office. Mayroon anyang empleyado ng LTO na gumawa ng pagtatanggal sa listahan ng plaka ng sasakyan sa LTO at tiyak anyang mananagot ito sa susunod na panahon. Pilipinas, mula sa Mandaluyong City, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.